paano nga ba alagaan ang ating mga liquala grandis o paano nga ba mapalaki ang mga dahon nito? For today's video ay i-share ko sa inyo ang na-experience ko sa pag-aalaga ng ating mga liquala grandis o parang mini anahaw lang tinatawag itong halaman na ito. For today's video ay i-share ko sa inyo ang care tips o pag-aalaga dito sa ating mga liquala grandis na halaman. So, napakaganda po, ayan. Ilang years na din po ito sa akin since 2020 po. Nabili ko ang halaman during pandemic. So, nabili ko po ito 600 pesos. Maliit pa siya, as in. Tapos, tinago-tago ko po siya pagbili nito kasi parang ayaw ni Papa na merong ganito sa aming loob ng bahay kasi lumalaki daw ito. But anyways, so, yan. Dati, nakatanim lang siya sa pot na maliit. Tapos, nilipat ko siya sa malaking paso. Tapos, syempre, nagkameron ako ng garden dito. Nilipat ko naman siya dito sa direct to soil. Yan. So, ang pag-aalaga dito, when it comes to indoor, so, dun muna tayo sa indoor. Pag-aalaga dito sa indoor, pwede nyo siyang ilagay actually sa loob ng ating sala. Diba? Para medyo aesthetic tignan yung ating sala. Lalo na yung mga white na pintar ng bahay ninyo, maganda to. So, pwede siyang ipasok, basta katabi lang yung bintana. Medyo na ano, kasi kung wala talagang sunlight, naglalaglagan yung kanyang dahon. Diba? Kasi nga, ano siya, pang outdoor talaga yung hanitong halaman. Pero pwede siyang pang indoor. And then, when it comes to pagdidilig, kung nasa indoor, hawakan nyo lang yung kanyang soil. If dry na, doon na kayo magdidilig. Tapos pwede nyong ilagay sa labas para ma-wash out yung kanyang mga dumi-dumi. Kasi prone talaga itong halaman na ito. Kasi malaki yung dahon niya, nagkakadumi-dumi talaga siya. Katulad ngayon, merong mga spider mites, tapos mga insekto, tinatanggal lang yan. At ano pa ba? Kapag nasa loob siya sa ating bahay, so kapag nasa loob ng ating bahay, kailangan nyo maglagay ng fertilizer. Pero kung nasa labas, kahit hindi na. Okay? Kasi nga, parang nasa habitat na nila. Parang, yung ugat niya, malaya silang mag-spread out. So, paano ba natin mapapalaki yung dahon niya, yung ating mga liquala grandis? Kasi marami din nagtatanong, paano ba siya mapalapad? Actually, nasa habitat na nila, lumalaki talaga sila. Lumalapad yung mga dahon. Pero dapat, yung kanyang pot, kasi itong halaman to, malaki siya. So, dapat malaki din yung pot para at least lumaki yung mga dahon nila. Okay? So, every, 1 year, subject for repotting na para at least mas lumaki, mas magbigay ng malaking dahon. So, this is a long-lasting plant, mga ka-jungle. Kumbaga, nagiging puno ito. Lumalaki siya. Makikita niyo sa picture, ganyan po yung kanyang, kapag lumaki. Kaya naman, nilagay ko siya dito para at least maganda siya tignan. Mag-aagaw sila ng, coconut tree. But anyways, ayan, meron po itong mga tinik sa kanyang dahon. Ayan. So, tungo naman tayo sa outdoor sa pag-aalaga dito. So, pag-aalaga dito sa outdoor, very simple. Kahit i-neglect nyo lang itong halaman na ito, kahit hindi nyo pansinin, tumutubo na lang siya. So, madali lang. Basta lamang po, pag maliit pa siya, tapos nasa outdoor, medyo shaded. Pero pag lumalaki na siya, kaya na nang i-tolerate yung sunlight. Paras lang naman mga tao, kayang-kaya na kung baby pa, hindi pa kayang magpa-araw, mga ganun. Pero pag ito, kaya niya i-tolerate kapag lumaki na siya. So, ayan. Sa pagdidilig dito, sa ngayon, since umuulan, hindi ako nagdidilig, okay na okay, di ba? Pwede kayong umalis na hindi didiligan. Kasi, naman siya, malalim na yung ugat niya. So, sikreto ko sa pagpapalapad ng dahon sa kanya ay, syempre, pinifertilize ko din po siya ng ating mga organic na fertilizer like banana peel or hugas bigas, mga ganon. So, hindi kasi ako nag-use ng mga aesthetic fertilizer kasi nga, like yung mga 14 or 15, something ganon. Hindi ako bumibili ng ganyan. Gusto ko kasi organic lang para okay lang. Kasi
'Di ba? Sayang naman yung mga mga organic kung hindi na gagamit dito sa ating garden. Okay naman sila. Story time mga ka-jungle. Itong halaman na ito, bakit naging favorite ko din siya? Kasi 'di ba nanonood ako ng Lion King. So sa Lion King merong mga likwala grandis. Yan. Naaalala ko siya sa Lion King na movie. Yan, 'di ba? Hakuna Matata, it's a wonderful place. Yeah. Hakuna Matata. Diba? Si Simba. So, that's it mga ka-jungle. At isa pa din, pwede din po siyang... So, yung dahon niya, since naman siya, hindi siya toxic na halaman, pwede din po siyang panglagay ng mga food. Diba? Sa mga restaurant, kinakat nila yan, kinukuha yung dahon, tapos nilalagay sa, kainan. Siyempre, inaano mo na lang, winawash mo na yung dahon. Kasi medyo paanahaw yung style na to. Yan. Kaya naman, yung mga meron na mga resort, may mga resort sila, nagtatanim sila ng ganito. Kasi nga, doon na lang sila kumukuha ng plate. Ito yung ginagawa nila ng plate. So, para maganda yung setup. So, yun mga ka-jungle, ang pag-aalaga dito sa ating mga likwala grandis. And I hope may natutunan kayo in today's video. At kung gusto niyo mag-alaga ng mga ganitong halaman ng mga likwala grandis, ayan, maintain lang ng pag-care sa nasabi ko kanina. So, yun ang ating likwala grandis. I hope may natutunan kayo in today's video. And don't forget to share this video para makita din ng ating kaplantita-kaplantito paano alagaan ang ating mga likwala grandis. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.